Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto guys, pag-usapan natin, itong si Auntie Petra. May papanoorin tayo at kukomentuhan natin itong si Auntie Petra, ang mga kabalbalan nito. At may project pala na nagkakahalaga ng 2.6 billion flood control noong 2022 dito sa Taguig. What the heck? Ito, panoorin natin Let's go! Opisyal nang may kasong tinaguriang flood control king and queen na sina Curly at Sara Diskaya matapos ang halos isang taong investigasyon ng Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ at ng Senate Blue Ribbon Committee. Matapos ang nangyaring pag-aresto kay Curly noong nakaraang linggo, sinabi ng kanyang kampo na handa itong magpangalan ng nasa mahigit 100 pang individual na sangkot umano sa flood control scandal. Sa special report series na ito, babalikan natin kung saan-saang lugar na domina ng mga Diskaya ang flood control contracts ng DPWH. Isa ang Metro Manila sa mga rehiyon kung saan top contractor ng flood control projects ang siyam na Diskaya companies. Kabilang dito ang Taguig City sa taong 2022. Base sa DPWH Transparency Portal, mayroong 26 flood control projects sa lungsod sa taong ito na worth 2.6 billion pesos. Noong 2021, dalawa lang ang nasungkit na proyekto ng mga Diskaya. Lumobo ito sa 11 projects worth almost 1.1 billion pesos sa kasunod na taon, dahilan para maging sila ang top flood control project contractor sa lungsod noong 2022. Lahat ng proyekto matatagpuan sa unang distrito ng Taguig. Bagaman walang bakas ng pagguho o matinding pagkasira ng mga proyekto, kapansin-pansin ang pagkakadikit-dikit ng coordinates ng ilang projects. Halimbawa na lang, ang tatlong construction of slope protection along Taguig River sa east and west banks, na bagaman halos iisa ang nakalagay na coordinates, aabot sa halos 300 milyong piso ang halaga. Napuntahan din namin ang kadugtungpan ng mga proyektong ito na nasa magkatabing lokasyon din, na bagaman hindi aabot sa 300 metro ang haba, nasa halos 200 million pesos ang halaga. Ayon sa isang mataas na DPWH official na nakausap ng BNC, hindi aktwal na basihan ng presyo ng isang flood control project ang haba nito. Pero, questionable umano pag nasa halos magkakadikit na coordinates matatagpuan ng multiple projects. Sa huling affidavit na inilahad ng Diskaya couple sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon, hindi kasama ang Taguig officials sa mga binanggit nito. Sinubukan din namin kunan ng komento ang kanilang abogado, kaugnay ng ulat, pero tumanggi itong magbigay ng pahayag. Ayon sa DPWH website, February to March 2022 ang contract effectivity dates ng 11 Diskaya flood control projects. Sa mga panahong ito, nakaupo bilang DPWH Acting Secretary si Roger Mercado, Metro Manila 1st District Engineer si Medel Chua, Congressman si Senator Alan Peter Cayetano, habang Mayor naman si PTV General Manager Lino Cayetano. O yan! Guys, maliwanag 2.6 billion na project ang nadali nitong Diskaya sa Taguig, no? Na baluarte siyempre, bailiwick nitong si Auntie Petra. Pero guys nung 2022, Diskaya rin ang number one contractor, no? May pinakamalaking nakuhang kontrata dito sa Taguig. Pero ito ang katakataka. Ano 'yon? Maliwanag ang sinabi ron. Maraming irregularities base na rin sa DPWH dahil sa mga coordinates na mga dispalinghado at hindi dapat mga nangyayari. Pero ito ang malupit. Nung nagpangalan itong sila Diskaya ng mga kontraktor, nang magpangalan sila at banggit ng mga nagturo, in short, nagturo. Walang mga taga-Taguig. Wala man lang nabanggit na congressman ng Taguig. Wala man lang nabanggit na kahit sino sa taga-Taguig. Ibig sabihin, malinis na malinis. Despite nakita naman maraming irregularities at mga questionableng project. Diba ga? Huy! Ano na? Auntie Petra, nagpapanggap kang malinis, napakayabang mo, yun naman pala. Tapos lagi kang si Biblia, kunwari matuwid ka. Ipaliwanag mo ito. Actually, meron pang isang project dyan na hindi pa tapos Hindi pa nga natutuloy. Yung isang flood control din dyan, nakalimutan ko lang i-research nyo lang yun. Yung meron pa dyan isa sa Taguig, actually, parang pinalaki pa nga nila yung yung gilid, yung anong tawag dito? May flood control pa dyan, nakalimutan ko lang. Pero wag na lang tayo ron. Dito na lang tayo tumutok. Auntie Petra, ano na? Bakit walang mga taga-Taguig na nabanggit si Carly, si Diskaya? Dahil ba umasa sila Diskaya dati na mapapalabas ninyo? At kaya pala panay ang tanggol ninyo kay Diskaya? Dahil sa
nanahimik siya pagdating sa Taguig. Aba. Teka, ilang maleta bang inabot mo? Ilang maleta bang ibinahagi sa'yo ni Marco Tay? Diba? Biglang walang nabanggit pag sa Taguig. Biglang naging malinis ang taga-Taguig. Pero maliwanag na may mga discrepancies, may maliwanag na mga substandard, may maliwanag na hindi tama ang pagkakagawa dahil sa mga maling coordinates. O, di ba ka? Hindi lang sa maling coordinates yun. Yung mukhang kasi hindi dapat nagkakadikit-dikit ng ganun daw eh. Di ba yung coordinates bakit nga naman ganun? So, questionable ito. Ang tanong, bakit tahimik, no? So, ngayon, dapat itong imbestigahan. Ito ang dapat imbestigahan. Buksan ang investigasyon rito. Calling DPWH. Pakitingnan nyo nga po ito, Ombudsman, Boying, Bekenemen. Galaw-galaw dyan, ha? Tingnan naman ito, di ba? Blue Ribbon Committee. Natunay, Senator Erwin, pakisilip nga rin ito. Itong sa Taguig, mukhang pag ito tinutukan, mukhang maraming mahalungkat rito. 2.6 billion project, ha? 2.6! Naku po, Rudy! Patay tayo dyan. So, kaya pala si Auntie Petra ayaw aalis sa posisyon. No? At dahil sa mga kalokohan rin niya, tapos nagmamalinis ang hinayupan. Talaga naman, no? Tapos gamit pa ang Biblia. Anyway, yun lang muna. Sa mga bobong didilis at may saya dyan, nanyo. Ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay laging high blood. Namo, Auntie Petra. Bye.